Alam mo, ang gobyerno dapat buwasan na nila yung corruption nila at saka yung pamumulitika kasi kailangan mag-focus sila talaga sa pagbibigay ng trabaho. Which means, ituloy nila yung mga malalaking proyekto na dapat ituloy sa infrastructure kasi yan ang nagbibigay ng maraming trabaho. So, kaso wala kang naririnig na bidding, na binibid na projects, no? If ever, tinutuloy lang nila yung mga maintenance, mga repair works. So, dati nang meron yon. Ang kailangan talaga ng Pilipino yung mga bagong proyekto para mabigyan talaga ng trabaho, hindi ayuda. Kasi ang ayuda, panandalian lang yan, isa, 2 buwan, may ibsa ng iyong pangangailangan, pero hindi pang matagalan. Ang trabaho ay pang matagalan yan. So, ang kailangan talagang gawin ng ating pamahalaan ay magbigay ng trabaho. Kumusta po ang ating ekonomiya sa ating bansa? Well, lumabas na yung mga inflation tsaka unemployment numbers. Ito yung mga indikasyon na talagang mahina pa rin talaga ang ating ekonomiya. Unang-una, yung inflation ay 6.8% pa rin. Napakataas pa rin yan. At saka yung unemployment natin, 4.7% na mas mataas kesa nung isang taon. Pero ang mas nakakabahala, yung underemployment. Yan yung ah, mga trabaho naman pero mababa sa minimum wage ang kinikita niya kasi ang trabaho nila hindi naman 8 oras, no. So yan ay tumaas ng napakataas niyan, 15.2% at ang katumbas niyan ay 7.1 million ang mga taong hindi kumikita ng sapat, no. So kung i-add mo yan dun sa 2.1 million na walang trabaho. So mga 11 million ang mga Pilipino na medyo mahirapan talaga ngayon na mataas ang presyo ng mga bilihin. Opo, underemployed, mas marami, mas tumaas yan sabi po ninyo. Pero ang trabaho ho ba, O, nadagdagan ho ba sa ngayon? Pero ang problema, yung underemployed ay tumaas din. hindi masyadong nadagdagan yung trabaho. Pero yung underemployed, ang tingin ko dito, maraming nakahanap ng trabaho pero contractual. Alam mo yun? Kaya Mm-mm. underemployed sila eh. Kasi ang ibig sabihin ng underemployed, ah ano, kailangan parang gusto nila mas madagdagan yung oras ng trabaho o kaya magkaroon sila ng dagdag na trabaho, yung second job, no? Or magkaroon ng ibang trabaho na may mas mahabang oras. Yan ang ibig sabihin ng underemployed. So, malamang contractual to or kaya nanghihinay na yung yung kumpanya, so binabawasan na yung oras ng trabaho nila. Mm-mm. Mm-mm. Ang maganda dito kasi kung contractual sila, hindi sila nakakatanggap ng benepisyo ng SSS, PhilHealth, tsaka pag-ibig, ganyan. Kasi hindi yan naibibigay ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Opo, papaano po yun? Anong magiging implikasyon po nun kung kapag napipilitan po silang tumanggap ng mga trabaho ng mababang sahod din at the same time, ito mga nasa underemployment, ma'am? Ang mangyayari dyan parang sangkahig santo ka, di ba? Kasi kung mababa pa sa minimum wage yung kinikita nila, ibig sabihin talagang masasagad sila ngayon dahil tumaas nga yung mga presyo ng bilihin. So, kumbaga kung kailangan pa nila ng ibang klaseng panggastos, kunwari kung may magkasakit, o kaya may pangangailangan sa eskwelahan yung mga anak nila, mahirapan silang punuin yon kasi sagad na yan eh. Masasagad talaga sila. Mas na halos kapantay na ba natin yung sitwasyon natin ngayon noong nakaraang pandemya? Yung underemployment, halos pareho na yung level, no? Nung lockdown. So, hindi na maganda talaga yung nakikita kong mga numero na lumalabas ngayon. So, ang kabuuan nito, yung pinaka-consumer spending ng mga Pilipino, bababa yan. Sa ngayon, yun na lang ang tumataas
pagdating sa mga components ng GDP mo, no, yung household spending na lang ang sumusuporta diyan. Dahil nga meron pang pumapasok na OFW remittances. Pero kung ganito na wala masyadong makuhang disenteng trabaho, no, hindi naman sa hindi disente pero kulang sa oras. So ibig sabihin contractual sila, ganyan. Talagang manghihina kasi yung mga kumpanya, umaasa rin yan sa binibili ng mga households, di ba? So kung mahina yung spending mo, mahina rin ang sales. Mm-mm. So mahina ang kikitain ng mga kumpanya. Pag mahina ang kikitain ng kumpanya, mababa ang tax revenues ng gobyerno. So apektado lahat yan eh. So pati yung gobyerno, apektado. Opo. At marami din ho ba, tumataas din ho ba yung bilang ng mga natatanggal sa trabaho? May mga indikasyon ho ba kayong nakikita na yung mga negosyo ay nagtitipid na lang or para makatipid ay nagbabawas ng tao at or minsan naman ay nagtatanggal ng kanilang mga empleyado? Dito mo nga makikita sa underemployed yan eh kasi biglang tumaas talaga na 15.2%, no, galing yan sa 13.2. So diyan mo makikita na talagang nanghihina na yung employment sector mo, yung job availability, no? So maaaring yung mga kumpanya nga ay nagtitipid na kaya binabawasan na nila yung oras ng pagtatrabaho. Siguro imbis na 5 days baka 3 days o 4 days na lang ang trabaho ng mga arawan na nagsisweldo, no? Tsaka yung mga construction, 'di ba, maraming tumigil na construction dahil dyan sa flood control issue na 'yan, no? Mm-mm. So maraming dating nagtatrabaho sa construction, ngayon, kung hindi nawalan ng trabaho, maaring konti na lang yung or less days o konting araw ang tinatrabaho nila. Opo. Kung magpapatuloy po ito, ma'am, itong trend na ganito na bumababa siya sa mga susunod na mga buwan, ano kaya ang maaring maging epekto naman ito sa antas ng kahirapan ng ating bansa? Yun nga, so patuloy manghihina yung ekonomiya natin, no? So kung ganitong nangyayari lalo na sa mga kumpanya, dahil sila yung talagang nag-employ, no, sa mga tao, sila nagbibigay ng trabaho, mahihirapan talaga. So, kumbaga yung mga negosyante, baka mabawasan pa yan. So, hindi pa yata nare-reflect dito yung mga bagong graduates or mga fresh graduates. So, maaaring nandito na, pero ganun nga, contractual yung nakuha nilang trabaho. Mm-mm. Kasi yung graduation, Abril, no? So, itong buwan na to, yung dapat na-reflect na yung ano dyan. Pero lalaki pa yan sa Mayo. Kasi syempre mas maraming papasok sa labor force. Pero kung mahina ang negosyo, mahihirapan sila maghanap ng trabaho. So tignan natin kasi ang Mayo seasonally high din yan, no, pagdating sa unemployment. Apo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sa nakikita ho ninyo ngayon, sapat ho ba yung mga programa, polisiya o dapat magdagdagan ng gobyerno para po maibsan ito? Ano ba mga dapat gawin ng gobyerno para at least man lang mapababa yung unemployment or underemployment na rate po dito sa ating bansa? Ayun nga, di ba, ilang beses ko nang sinabi talaga na, alam mo, ang gobyerno dapat, buwasan na nila yung corruption nila at saka yung pamumulitika kasi kailangan mag-focus sila talaga sa pagbibigay ng trabaho. Which means, ituloy nila yung mga malalaking proyekto na dapat ituloy sa infrastructure kasi yan ang nagbibigay ng maraming trabaho. So, kaso wala kang naririnig na bidding, na binibid na projects, no? If ever, tinutuloy lang nila yung mga maintenance, mga repair works. So dati nang meron yon. Ang kailangan talaga ng Pilipino yung mga bagong proyekto para mabigyan talaga ng trabaho, hindi ayuda. Kasi ang ayuda, panandalian lang yan, 1, 2 buwan, maibsan ang iyong pangangailangan, pero hindi pang matagalan. Ang trabaho ay pang matagalan yan. So ang kailangan talagang gawin ng ating pamahalaan ay magbigay ng trabaho.